Thank you, Jesus, for giving us the time to worship and to praise your name. No, wala tayong nakita na nakatayo lang, no, nakaganon, nakaganyan, kung anong ginagawa. Yung mga kabataan dito, talaga namang parang kasing edad lang nila si Brother Jack pag nag-worship. No, talaga namang batang-bata. No, batang-bata. But hindi ibig sabihin yan, wala tayong nararamdaman sa katawan. No. Mayroon. But every time we come to God and worship Him, we set aside all our infirmities, all our affliction, all our lahat ng kung ano man, mga negative thoughts, lahat. No, hindi yan ang oras para magmukmok. Hindi yan ang oras. No? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. No, hindi yan dapat makapasok sa loob dito. No, basta pagpasok natin dito, all the negative thoughts, lahat ng pwedeng makahinder, no, sa pagbigay ng papuri, pasasalamat natin sa Diyos. No, dapat wala yan dito sa loob. No. Thank you, Jesus. Brother Dennis, we are so glad and joy to see you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving him the strength. Thank you, Jesus. No, there is, the joy of the Lord is our strength. Thank you, Jesus. That's why we always doing our best para ma-please natin ang gusto si Jesus. Dahil ang kapalit kalagi niyan, kagalakan, kalakasan, courage na binibigay niya sa atin. And also, thank you, Lord. No, Brother Ed, andito ka na rin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No, yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sir Banji. No. May mga nagpuputukan na ugat sa katawan natin. But Lord, thank you that we are still standing. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Jesus, no, na hindi talaga siya nagpapabaya sa atin. Ano? At sa ating lahat, we are all happy to see you today. Thank you, Jesus. Yes, amen. Thank you, Jesus. Ano ito eh? Let's open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 14, verse 10. Exodus chapter 14, verse 10. Yan. Chapter 14, verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried unto the Lord. Ito na yung paglabas nila ng Egypt, na babiyahe na sila, tatawid sila ng Red Sea. No? At sa pagbiyahe nila, na kita nila ang mga Egyptians ay papunta na sa kanilang likuran, no? Sumusunod. That is why sila ay natakot. At ang mga anak ni Israel ay, of course, wala silang ginawa kung hindi sumigaw, magreklamo, umiyak, no, sa harapan ng Panginoon. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt. No, ayun eh, si Moses kagad yung binalingan nila. Kawawa naman si Moses. Ano? There were no graves in Egypt dahil walang mga libingan. Sa Ehipto, hast thou taken us away to die in the wilderness? No, dahil walang libingan sa Ehipto, dito mo kami dinala para sa wilderness, sa ilang, sa disyerto. Malaki ang space dito para kami ipagbabaon mo lahat dito. Saan nila kinuha yung mga thoughts na ito, ano? The day that God has given them the freedom upang lumabas ng Egypt, God is already in charge, no, in their situation. No. Pero yung ganitong klaseng mga thinking, saan kaya nila pinagkukuha ito? There were no graves in Egypt. Hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt us thus with us to carry us forth out of Egypt? No. Anong klaseng pagbintangan pa nila si Moses, ang Diyos ni Moses,
na hindi mo kami kayang ilibing doon sa kabuuan ng Ehipto, so dinala mo kami sa disyerto para doon mo kami ilibing. Anong klaseng mga tao ito, no? But shall we pray for a while, Lord? Again, thank you for giving us the strength, for the healing na ginagawa mo, Lord, sa aming lahat. Lord Jesus, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Lord, thank you for being with us always, for the worship, for your presence. Lord, always bless your word. We believe in your word. Ito ang nagpapatibay, nagpapalakas sa amin, that gives us correction, instruction, reproof, Lord, for our righteousness. We praise you so much. Bless your word this morning, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you again and we love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, ano ngayon, Brother Roman? God is in charge. Our God. No, our God is in charge. Is in charge, tama. No, kahapon, si Brother Ed Vincent ang nag-preach sa Bilibid. No, tungkol din sa tubig. No, ang tungkol sa alon. So, sakto naman yung gawa ni Brother Roman. No, na may alon. No, and for information ng lahat, kahapon pumunta tayo ng Bilibid, kaming 5. Brother Ed Vincent, Brother Roland, ako, Brother Norman, si Brother Raymart. So, thank you, Jesus. At kahapon, 3 yung naka-receive ng Holy Ghost. Thank you so much, Lord. We praise you, Jesus. Thank you, Lord, dahil kahapon, yun lang, kasi pagkatapos mabaptize, sige na, halina kayo, i-baptize na namin kayo. Brother, wala tayong tubig. Bakit? Wala, hindi po na, doon, yung drum, walang laman. No? So, ang nakakatuwa doon, mga kapatid, dahil nung nag-umpisa tayo ng service, mga alauna ng hapon, nagsidatingan na sila. Tapos yung huling dumating no? Akala mo siga Puro tato. Of course, yung damit na tangerine, yun yung suot-suot, pag upo, sabay hubad ng damit. No? Ang natira, kulay puti, puro tato. Yun talagang, masiga talagang dating nito. Mabuti na lang, sanay na kami sa Bilibid. No, sigang-siga yung dating. Pero nung umpisa na kaming kumanta, with our angelic voice. No? Nung umpisa kaming, Lord, thank you so much, Jesus. No. Sabi nga namin, parang siga ang dating nito. Yun talaga, Brother Vince, talagang siga yung dating. Pero nung umpisa pa lang ng kanta namin, sabi niya na doon, tumutulo yung luha. No? Kaya sabi namin, Lord, talagang nagandahan sila sa kanta namin. No, joking aside, but Lord, thank you so much because hindi mangyayari yan kung hindi mo sinasamahan yung mga gawain natin. All for the glory of God. No, wala tayong parte diyan sa glory na yan. It doesn't share to another yung kanta sabi nga kanina. No, hindi tayo kumukuha sa glory ng Diyos, but Lord, thank you na sinamahan mo yung gawain natin. Tapos yung isa nagpasalamat din. Sabi niya, brother, pagpasok ko kanina dito, parang parang may yumakap talaga sa akin. So sabi namin, Lord, salamat. No, talagang ikaw yun, Jesus. No, alangan naman kami. No? Hindi talaga po pwede yun. But Lord, thank you so much dahil sabi nga namin sa kanila, sinusunod natin ang sinasabi ni Jesus, when I was in prison, did you visited me? Binisita niyo ba ako? No, so isa yan sa ginagawa natin na pumunta tayo sa lugar na yan. And thank you, Lord, dahil hindi ka nag-miss every time, kahit madalang pa yung punta natin, but every time na pumunta tayo ay may nakaka-receive ng Holy Ghost, nababaptize in Jesus' name. So, kaya ang tao very deceiving ang
ang physical na appearance. No? Akala mo siga, akala mo malaki ang katawan. Nung pinaramdam ng Diyos yung presensya, no? Talagang parang gusto mong lokohin na, ano yan, fasad mo lang yung pasiga-siga mo? Ano, talaga iyak ka naman pala. No? Unang kanta, hindi naka-receive. No? But after the preaching, nag-worship ulit. No, pag-worship, yun na, bumigay na. No? Pero yan ang sinasabi natin, hindi man sila makalaya, pero kung ang kanilang kaluluwa ay mabigyan ng Holy Ghost, mabaptize in Jesus' name, at pagdating ng rapture, yung rihas na yan ay hindi makakaharang para hindi sila makasama mga kapatid sa rapture. That's why, Lord, thank you so much, Lord Jesus. Paano pa kaya kung kasama pa namin si Brother Larry? Brother Lars, di ba? No? Ano ba? No? Doon lang kayo makakita, mga kapatid. No? Pag pinakinggan mo yung the way na kami ay kumanta, akala mo Philippine Orchestra. But Lord, we are so thankful, no, na ang boses natin, hindi sa boses talaga, pero ang Philippine Orchestra, hindi nila kayang pababain ang presensya ng Diyos. But to us, Lord, thank you so much na yung presensya mo. Thank you, Jesus. No, na ang presensya mo, Lord, ay kayang bumaba, hindi dahil sa ganda ng mga boses namin, but because of our hearts. No, kung paano lumapit sa iyo, Jesus, at kung paano mo kami samahan. That's why, Lord, thank you so much, Lord Jesus, sa pagsama mo sa biyahe. Mabilis yung biyahe papunta, pabalik, mabilis din. Ang biyahe mula Bilibid, pagdating ng Quezon Ave, pagbaba hanggang dito, doon ka pa aabutin ng 30 minutes. No, parang pila ka doon pero ang Muntinlupa hanggang diyan siguro mga 30 minutes lang din na biyahe. Pagdating diyan, another 30 minutes yan. No, wala pang 1 kilometro siguro yan. Pero ganon ang traffic diyan. But Lord also, thank you so much, Lord Jesus, no, sa mga healing na patuloy na ginagawa mo sa aming lahat, sa ating mga kapatiran. Thank you so much, Lord Jesus. No, dahil nasasagad minsan yung katawan natin and sometimes sa sakit na yan, no, tayo rin ang may gawa, no, para tayo magkaroon ng sakit na yan. No, maling desisyon, maling choices, kaya tayo tinatamaan. But Lord, thank you so much that every time pag nasagad na ang nararamdaman naming pain, you are already in charge. No, ikaw na ang in charge sa sitwasyon, Lord Jesus. Dahil mabuti na lang, mayroon tayong Diyos na pwede nating lapitan at magsabi, Lord, hindi na namin kaya, hindi ko na kaya, bahala ka na, ikaw niyang in charge. Mabuti, Lord, na pinapakinggan mo kami. No. At nangyari na pag ang Diyos na natin ang in charge, ay iba na yung nangyayari. No, mas maganda na ang kinalalabasan kaysa sa pagtayo pa ang nag-isip. No, sa verse 12, is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? No, hindi ba ito yung mga salita na sinabi namin sa iyo doon sa Egypt, na pabayaan mo na kami? No, upang kami ay makapaglingkod sa mga Egyptian, mga Ehipto, sana pinabayaan mo na kami. Dahil mas gusto pa namin ang maglingkod sa mga Egyptians. No, for many years, hundreds of years, yung kanilang utak, hindi na natanggal, nangugat na ang servant or alipin na yung mentality, no, na sila hanggang alipin na lang. Okay na kami doon, ba't mo pa kami kukunin doon? Okay na kami na maglingkod sa mga Egyptian. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. You are a chosen people. You are a royal priesthood, royal generation. No, yun ang plano ng Diyos, pero sila kontento na, for it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. No, mabuti pang maglingkod na lang kami sa mga Egyptian kaysa mamatay dito sa wilderness. Number 1, sino ba ang nagsabi na papatayin kayo sa wilderness? No, sino ba ang nag-utos at nag-instruct na punta kayo, O Moses, ako ang inyong Diyos? No.
Dalhin mo sila sa wilderness kasi doon ko sila papatayin lahat. No? Maghirap pa ang Diyos, magbigay pa ang instruction ng Diyos para dalhin sa wilderness, isang salita lang ng Diyos, pwedeng ubos na sila lahat doon. No? Pero grabe tayo ng mga tao mag-isip, ano? Pag nakaramdam ng kunting takot, pag nakaramdam ng ganitong kalagayan na akala nila sila ay pagpapatayin, no? Anong kanilang ginawa? No? Wala na, sinisi na nila kaagad ng Diyos. But verse 13, and Moses said unto the people, fear ye not. No, stand still, no, maging mahinahon kayo, tumigil kayo, and see the salvation of the Lord. No, tingnan ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Pero ang kanilang mindset, andito kami para patayin kami, no, dito sa lugar na ito, no, genocide, no, uubusin kami rito, no. Pero ang sabi ng Diyos, and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today. For the Egyptians whom you have seen today, no, yung mga tao na yan na inyong kinakatakutan, you shall see them again no more forever. No. Pag ang Diyos gusto niyang i-wipe out yung mga sitwasyon na kinakatakutan natin, we will not see them forever. No, yung mga takot, mga worries na yan, pag ang Diyos na ang nag-decide, no, hindi mo na yan makikita forever. No, kayang-kaya palang gawin ng Diyos. No. All we have to do is to follow and obey. Wag na, kasi kagaya niyan, yung bibig natin na ito, pag ito nininervyos, sabayan pa ng iyong temperament, no, sabay-sabay na yan. No, pag takot ka, no, sabayan pa ng temperament, halo-halo na. No, kung ano na ang pwedeng ibitaw ng ating mga bibig. But verse 14, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. No, sabi niya, ang Panginoon ang siyang lalaban sa inyo, ibig sabihin, ang Diyos na ang bahala, no, siya na ang makipaglaban at hindi na kayo. Provided you have to stand. No? Provided andyan ka upang makita mo kung ano ang gagawin ng Diyos na nagdala sa iyo rito. No? And Lord, we are so thankful. No? Ano bang prayer natin? Lord, sabi natin dati, ilayo mo yung problema na ito, ilayo mo yung pain na ito, ilayo mo yung ganito, lahat na lang. Nilayo na lahat. So ano naman ngayon ang parte natin? Ano naman ngayon ang experience natin na nakuha kung lahat na lang ilayo ng Diyos, mga kapatid? Dahil Lord, sabi mo, you shall fight for me. No? Hindi ganun. No? Ang Diyos natin makikipaglaban, pero siguraduhin natin na tayo rin ay nakaharap upang makita natin kung paano siya gumalaw, mga kapatid, sa sitwasyon na yan. Kung saan tayo natatakot, kung saan tayo may mga sakit, kung saan tayo may mga worries. Pag sinabi na natin, Lord, please take over. No? Ang Diyos natin agad, andyan. No? Wala nang kontrata. No, pag nag-take over ba ako, anong mapapala ko sa iyo? Pag ako ang in charge na dyan, may mapapala ba ako dyan? No, ano nangyari sa Titanic? No? This ship is unsinkable. Binibida pa. No? Unsinkable. First time na bumiyahe ang Titanic na yon. No? And first time na lumabas sa bibig ng may-ari. No? This ship is unsinkable. No, this is the most modern nung time na yon. No, isang biyahe lang, kapirasong iceberg. Iceberg ba yun? No. No. No, tumama lang doon, lubog. No. Anong may pagmalaki natin ng mga tao? Wala. No, pinagmalaki. Ano ang rason? No, because yung tao na in charge doon, yung watchman, yung watcher na naka-duty nung time na yon, no, wala kung saan-saan nakatingin. No, kaya bumangga. No. 'Yon ang problema pag ang in charge hindi naka-focus, hindi naka-concentrate doon sa kanyang trabaho, ang lalabas niyan negligence of duty. No, kapabayaan sa kanyang responsibilidad, kapabayaan sa kanyang obligasyon. Verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? No. Speak unto the children of Israel that they go forward. No. Sabi ng Diyos kay Moses, tama na yan. No.
ito ang gawin mo. No, kasapin mo yung mga kasamahan mo, mga Israelites, no, na sila ay umabante. No, we must do something. No, wag puro reklamo. May mga ganun pa naman, ano? Minsan may ganun sa grupo. Yung ang daming reklamo, pero siya yung walang nagagawa. No, basta ano lang, puro bibig lang, reklamo lang ng reklamo. No, pag yun ang kasama mo sa isang grupo, ay may stress out ka talaga. No? Ano yung kailangan, Sister Owie, pag stress out? Dessert. No? Sabi niya ba, makadahilan lang, no? Brother, ano natin, i-spell mo yung stressed. May ED sa dulo. No? Para sumarap yung stress, dessert. No? Yung may desserts yung labas niya. But, verse 16, but lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea. Iangat mo, iunat mo ang iyong tungkod, no? And stretch, iunat mo, no? Diyan sa dagat and divide it. No? And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. No? Hindi nangyari ito sa panahon natin. No? Pero nung time nila, nangyari ito, mga kapatid. Mamaya makikita natin kung ano ang ginawa ng Diyos dito. No. Pero si Moses as representative of God, inangat niya yung tungkod, yung baston, over the sea. No. At ang mangyayari, undivided, mahahati yan, at ang mga anak ni Israel, sila ay lalakad diyan sa tuyo. No. Na ground sa gitna ng dagat. No? Ang dagat, mga kapatid, iba ang topography. No? Ang dagat, parang bundok din yan. No? May mga part ng dagat na diretso, may paganyan, may iba-iba ang itsura, yung patag, no? Yung level, iba-iba yan, mga kapatid. Pero ang sabi ng Diyos, mahahati ang dagat at ang mga Israelites, sila ay tatawid dyan sa dagat na yan na ang lupa ay tuyong-tuyo with all, sa lahat ng kanilang mga reklamo, ang Diyos ay patuloy at tuloy na faithful sa kanila. Kahit ang Diyos, parang ito lang yung mga Israelites nang sabi ng Diyos, nakakailan na kayo sa akin, ha? No? Sagad na ako sa inyo. No? Pero ang Diyos patuloy pa rin. No? Tayo kaya, pasaway din tayo sa harapan ng Diyos. No? Ang dami nating pagkukulang sa Diyos. Pero every time may request tayo sa Diyos, anong gusto ng Diyos mangyari? Sige anak, palalakarin pa rin kita para may comfort ka. No? Tuyo pa rin ang lalakaran mo para may comfort ka. No? Just imagine, mga kapatid. No? Marahil marami sa atin, pero kami naranasan namin yan. No? Kung gaano kahirap maglakad. No, doon, kahit sa amin, sa Bacolod dati, mayroon doon lugar sa amin, doon sa may bandang kaklasiko. No, akala namin okay kasi hunas yung yung low tide. Ang lawak nung baybayin. Sige, punta tayo doon. No, hindi namin nakalain, pagbaba namin, yung putik hanggang dito. No, akala mo okay, pagbaba namin doon, yung putik, ang hirap lumakad. Just imagine kung ang Diyos nila, hindi Diyos na tunay, patatawirin sila sa lugar na yon. Just imagine, sabihin na lang natin kung ang putik hanggang dito, kung ang tubig hanggang dito. No, 6 million ang tatawid dyan. No, kailan sila matatapos? May baka, may kalabaw, may nagbubuhat ng 3 anak, may nagbubuhat ng manok, ng pato, lahat na lang kung ano ang kanilang dala doon. Kung yan hindi tuyo, grabe ang Diyos magbigay ng comfort, ano? Pulido, solido, no, para sa mga tao na kanyang pinili, mga kapatid, kahit mareklamo, no, ang mga kanyang mga tao. No? No. No. Kaya sabi ng Diyos, sige, akong bahala dyan. No? Unti-unti, pinapakita ng Diyos kung ano ang kanyang plano. No? Dahil kargo na ng Diyos ang mga Israelites, no?
nung time pa lang ni Abraham, Isaac, lahat hanggang sa mga Israelites na ito, ang Diyos cargo niya na ang mga Israelites. Siya na ang in charge yan sa kanila. Hawak niya na lahat. Verse 17, and I behold, I will harden the hearts of the Egyptians. Para kasing naglalaro ang Diyos dito eh. And they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. Ang aking gagawin ay patitigasin ko ang puso ng mga Egyptians, ng Pharaoh, dahil ang gusto kong mangyari, malaman ni Pharaoh na ako lang ang dapat ang may honor at wala at hindi siya. Pero anong kapalit niyan, mga kapatid? Grabe ang Diyos, Lord, thank you so much. Dahil yun ang prayers namin palagi, huwag mong patigasin ang puso namin. Andyan ang koreksyon, andyan ang instruction, andyan ang reproof, na-offend tayo minsan. Pero ang prayers natin palagi, Lord, just maintain our hearts na hindi tumigas. Why? Kaya palang patigasin ng Diyos. Of course, siya ang gumawa niyan. Ano bang sa medical niyan, Sister Ning? Atrophy. Pag nanigas na yung muscles natin, pag nanigas na kung anong parts dito, wala na siyang activity, yung stomach natin, yung stomach pala natin, pag hindi na ito gumalaw, wala ng activity ito, ay wala na, tapos ka talaga. Lahat ng kinain mo, tubig, may mapupunta sa baga, may mapupunta na lang kung saan-saan, hindi mo na mailabas, tapos ka. Yung mga ugat natin sa ulo, akala natin, simple lang, yung dumadaloy dito, ilang libong, everyday, nagsisirculate yan sa atin. Kung isa lang dyan, patigasin ng Diyos, tapos na tayo. But Lord, we are alive and kicking. Malakas ang aming pangangatawan. Thank you, Jesus, na ni isa dyan ay hindi matigas. Even our hearts, even our spiritual heart, thank you, Lord, na hindi matigas. Dahil pag ikaw nag-decide na patigasin, kayang-kayang gawin ng Diyos yan, mga kapatid. And the Egyptians shall know, verse 18, and the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. Verse 19, and the angel of God went before the camp of Israel, removed and went behind them, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave a light by night to this, so that the one came not near the other all the night. Ang kalaban, ang kamatayan, ang kapahamakan, perils, aksidente, lahat, andyan lang sa kabila. But Lord, thank you. Na naglagay ka ng hedge, naglagay ka ng harang, na ang mga threats, ang mga hindi magaganda na mga bagay na ito ay hanggang dyan lang sila. Thank you, Jesus. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, mareklamo, takot ng mga Israelites, pero anong ginawa niya? Okay, maglagay tayo ng pillar of cloud, yung kadiliman, mapupunta sa mga Egyptians, para pagtingin nila sa inyo, akala nila gabi, hindi nila kayo makikita, na andyan lang kayo sa kabila. Grabe ang Diyos gumawa, Pero wala namang wall doon. Pero yung mga mata natin, pag ito binulag ng Diyos, grabe pala, spiritually, kahit anong gawin natin, wala tayong magawa. Pero sa kabila, sa kanila? Yung liwanag andun sa part nila. Patunay, mga kapatid, na sinasamahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay, ginaguide sila ng Diyos, mga kapatid, so that the one came not near the other all the night. So, ganon ang kanilang sitwasyon, andon ang protection ng Diyos, dahil uubusin sila parang Pwede namang ang gawin ng Diyos, ipuin ang puso ng Pharaoh, para huwag na kayong tumuloy dyan, para relax na yung mga Israelites, para okay na yung kanilang sitwasyon sa pag-alis nila sa Egypt. Pero anong ginawa ng Diyos? Patigasin ko yung puso niya, habulin nyo sila, para titingnan ng Diyos ang reaksyon nila, ito ba may pananampalataya na sa akin? Ito ba may tiwala na sa akin? Lord, ilayo mo yung problema. Ang nangyayari, hindi nilalayo ng Diyos ang problema. The more pa niya na dinidikit sa atin. Lord, ilayo mo. Ang ginagawa ng Diyos, hindi.
bubuntot yan sa'yo. No? Lord, ayaw namin nakakatakot, hindi ibubuntot yan. Hanggat hindi ka naniniwala sa akin, ibubuntot ko yan sa'yo. No? Hanggat hindi nagbabago ang pananampalataya mo, yung kaisipan mo, ibubuntot ko yan sa'yo dahil alam ko anytime kaya kong tanggalin yung buntot na yan. No, yung mga Pharaoh, yung Egypt, kaya kong tanggalin. Pero anong gusto ng Diyos? Hindi, dito ako interesado sa reaction nyo eh. Kasi puro kayo reklamo, puro kayo bagabag, puro kayo worries. Sabi niya, ito titingnan ko. No, kasi kaya naman ng Diyos gawin ng paraan eh. No? Wag na kayong humabol ha. Pag humabol kayo, tapos kayo lahat sa akin. No. Pero anong ginawa niya? Hindi, susundan. No. No. Dahil ito yun eh, tinitrain niya ang mga Israelites, mga Hudyo, kung paano magtiwala sa Kanya. No. Ganon ang ginagawa ng Diyos. 21, and Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord, grabe yung buhay ni Moses, Lord, tinawag mo ako para ma-stressed out. May ice cream na kaya nung time na yun? Para ma-stress out lagi si Moses. Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Ito, mga kapatid, ang Diyos nagpadala. Nung inunat ni Moses yung kanyang kamay kasama yung tungkod. Ang nangyari sa dagat, na kanilang lalakaran, ang Diyos nagpadala ng napakalakas na hangin galing sa silangan upang i-divide yung kanilang lalakaran. Upang yon ay matuyo. But the wonders, mga kapatid, a wind blowing strong enough, yung volume ng tubig, nag-tsunami sa Japan, di ba? Sa Indonesia. Nung nagka-tsunami sa Japan, yung volume ng tubig sobra-sobra na ang daming namatay, mga flash floods, ang daming namamatay dyan. Pero imagine, mga kapatid, ito dagat, ito Red Sea. Ang Diyos nagpadala ng hangin, but of course, lahat naman ito ay nilikha niya, at lahat ng ito ay susunod sa Kanya. Because He is the Master. So ang ginawa, nagpadala ang Diyos ng hangin, dinivide. Sa pag-divide na ito, mga kapatid, strong east wind, just imagine ito. A wind blowing strong enough to make a path through the sea, ito ang kanilang measurement. Yung hangin na yon, siyang naghati doon sa dagat. Imagine. Ang dagat na yon, through the sea, 12 miles. 12 miles sa atin, kasi kilometrahe tayo madalas dito eh. Metro. So 12 miles, i-times mo yan sa 1.629 meters. So sasabihin na natin, mga almost, mga 20 kilometers. 20 kilometers, mula rito hanggang Paranaque. Hanggang Paranaque. Ganon kahaba. Ganon kahaba ang nahati na tubig. 20 kilometers. Base sa kanilang studies. Imagine, mga kapatid, sinong makakagawa niyan? Sino ang gagawa? Pag nag-construct ng mga dam ngayon, dika-dekada bago matapos. Pero yung ganito kalapad, kahaba, mga kapatid, 20 miles, lagyan mo ng kalsada, tuyong-tuyo. Dahil sa, imagine, dumaan yung hangin na napakalakas, hinati yung dagat para makadaan sila ng tuyo, pero yung hangin na yun, hindi nakaroon ng apekto sa kanila. Kasi madaanan lang tayo ng buhawi, anong mangyari? Bubong natin, baklas. Pag nadaan ng tornado, anong mangyari? Lahat ng madaanan niya, ubos yun. Pero sa pagdaan ng hangin na ito, ano ang purpose? Para mahati lang yung dagat, pero yung mga Israelites hindi nasira. Hindi naapektuhan. Gaano kagaling ang Diyos nila, mga kapatid. Na Diyos din natin sa ngayon, na ang daming mga sitwasyon na pwedeng makasira sa atin, mga kapatid. Yung mga bagay na ito. Pero ang Diyos nila hindi nagpabaya. 12 miles and hold the waters up like a wall 75 to 100 feet high.
No, ganon kataas yung tubig no, na hinati. Tapos, naging wall. Ang sabi pa nga dito, no, ang ginawa daw ng Diyos, yung wall na yan, ginawa niyang yellow muna. No? Yun ang kanilang parang paliwanag. Became a wall, naging yellow. Nung time na yon, no, na hindi bumabagsak yung tubig, tapos upang makadaan sila sa lugar na yan, imagine from 30 to, from 75 to 100 feet high, no, maraming ang nalulunod sa isang balding tubig lang. No? No? Lalo na sa hindi marunong lumangoy. Kahit nasa balde lang yan, takot pa yan. Ilulublob mo yung ulo mo, ayoko. No? Nakakatakot. No? But just imagine, kung hindi ito at kung hindi ang Diyos ang kasama nila, mga kapatid, saan sila dadaan? No? Pero minsan nakakatakot, dahil tayo ng mga tao, kahit sabihin pa natin may Holy Ghost, na baptize tayo in Jesus' name, minsan ang gusto nating kalsada talaga, ang gusto natin, Lord, gusto namin wala laging problema. Lord, gusto namin hayahay lang palagi. Lord, gusto namin yung relax lang na buhay ba? Pero ang gagawin naman minsan ng Diyos natin, ganun ba? Parang boring yata. No? Kasi ang gusto ko, every time na humarap kayo sa sitwasyon, alam ko natatakot, nahihirapan kayo, pero pag nakita nyo na ako mismo gumawa ng paraan, ang habol ko kasi doon yung glory na ibibigay nyo sa akin. No? Na mapaniwala, mapabilib kayo. No? So that is why, mga kapatid, ang sitwasyon, para bang ang dating, Lord, it is very impossible. Wala kaming madadaanan. No? No? Nakakatakot naman, Lord, anong gagawin namin? Lalangoy kami dito. No, 12 miles lalanguyin namin, patawid doon sa Red Sea. No, tapos anong gagawin namin? No, Lord, imposible talaga. No, pero anong sabi ng Diyos? Hindi, just move forward. No, magpatuloy lang. So ganon, 75 to 100 feet high. No, kung hindi gumawa ng Diyos ang miracle dito, hindi ito mangyayari, mga kapatid. But again, sa lakas ng hangin na dumaan na ito, ni isa sa kanila, walang napalid, walang nasira. No, walang nadamay, kundi ang ginawa ng Diyos, bigyan lang sila ng kalsada. No, ganon kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Sa mga panahon na akala natin wala ng solusyon, mayroon pala. No? Sa mga panahon na akala natin yun na, hindi pa pala. Ang Diyos gumagawa bigla ng kalsada. No? Dito ka. No? Ang kailangan lang natin, mga kapatid, tumayo. No? From time to time, nakakaramdam tayo ng mga sakit sa katawan. No? Walang bato rito eh. Yung bato nga napupudpud eh. No? Tayo pa kaya? No? Minsan, always our prayer. Ganun pala, no? Pagbata, ang prayers nila, mga estudyante, makatapos ng pag-aaral, yung patapos na ng college, Lord, bigyan mo kami magandang trabaho, ganito. No? Pero habang nagkakaedad ka pala, ang isip mo na walang iba, Lord, number 1 priority, good health. No? Wala na. Why? No, andyan pera mo. Andyan trabaho mo. Andyan ang kailangan mo lahat. Pero pag ang katawan mo, nakahilata, nakahiga na dyan, everything is useless. No? Wala talaga. No? And sometimes, dahil tayo rin ang may gawa para magkasakit tayo, no, yung bang, Lord, sige, okay, ganito, gagawa. Maling mga choices. No? Pag nagawa na natin, mayroon na tayong naramdaman. Tapos lalapit tayo sa Diyos, Lord, lahat na lang ng kadramahan, nagawa mo na. Lahat na lang. But what we are saying, mga kapatid, from time to time, we suffer pain. Pain physically, sometimes spiritually. Pero ang kagandahan, mga kapatid, that every time we suffer pain, no, natututo tayo kung paano magtiwala sa Diyos. Natututo tayo kung paano lalong humawak sa Kanya na, Lord, andyan ka pala. Lord, akala ko wala ng solusyon. Last week, mga kapatid, ngayon, Sister Ning nadulas. Gusto ba niya yan? Hindi. No? No? Sinong may gusto niyan? Wala. Sa atin mga seniors minsan, gusto ba natin minsan madulas, magganito? Brother Ernesto, hanggang ngayon, frozen. Akala ko, freezer lang yun napupros, Brother Ernesto. Pati pala, no, napupfrozen, masakit din. No? So lahat yan, hindi natin gusto. No, tumataas yung BP, tumataas yung sugar. No, lahat tumataas. Yung height na lang natin ang hindi. No?
Tumataas, mga kapatid. But again, we are so thankful to God, because every time we face our own trials, our own problems, our own pains, our own battles. But every time, pag tayo ay nasagad na, we can say to Jesus, Lord, please just take over. Lord, please be in charge of these situations. Mga inaharap ng church na mahihirap, mga leaders natin, hindi rin sila, mga elders natin, hindi na rin sila bumabata. But Lord, thank you for giving them the strength. Thank you, Jesus, for the healing na ibinibigay mo sa kanila, Lord Jesus. Na tuloy-tuloy. I want to share din, kasi lahat tayo tao, lahat tayo may mga naramdaman. Pero para klaro sa ating lahat, nakaraan, thank you Lord, yan, kahit papano, si Brother Ed na may mga gamot na rin, si Brother Dennis, but all ang nakakaalam ng sitwasyon natin, ang may hawak pa rin ng buhay natin, walang iba kung hindi ang Diyos natin. If God will say, okay, you're done. Wala na tayong magawa dyan. Pero yung tao dyan, sa Japan, World War II, binagsakan ng unang atomic bomb, hindi namatay. Andun siya nung time na yun. Pag-uwi niya sa kanila, sa Nagasaki at saka Hiroshima, di ba? Yung binagsakan ng 2 atomic bomb. Nung namasyal siya sa Nagasaki, bumagsak yung atomic bomb, tinamaan din siya, pero nabuhay siya. Pag-uwi niya sa Hiroshima, bumagsak din ulit yung isang atomic bomb, buhay pa rin. Anong klaseng tao ito? Mayroon naman, andun lang sa bahay, nagkakape pa, bigla na lang namatay. Why? Yan ang patunay, mga kapatid, na ang may hawak lahat ang Diyos. Ang may control lahat nito ang Diyos natin. If He will say, okay, you're done, tapos na, kahit ano pang gawin natin, Lord, wala kaming magagawa. Pero minsan yung time na akala natin yun na, ang sabi ng Diyos, hindi pa. Pwede pa. Just go on. May ano ka pa. Pwede ka pa sa overtime. Pwede ka pa. Lord, thank you so much, Jesus. Thank you, Lord. Because all of us, mga kapatid, yun ang maganda sa part natin, na pag may mga mahihirap na sitwasyon, the more we learn and we learn to trust our God. Mas lalong tumataas yung pananampalataya natin sa Kanya. Nakaraan kasi, unahan ko na, kasalanan ko rin eh. Kasalanan ko talaga, mga kapatid. Wala nang without any reason. Tayo minsan gumagawa niya sa sarili natin. So nakaraan, yung dito ko, talaga namang yung pinakasentro rito, talagang inaantay ko na lang na pumutok eh. Yung ugat sa sakit. Kaya sabi ko, alam ko pag ina-acid ako eh. Yung acid ko dito, tapos masuka mo lang, mainuman mo ng okay na. Tinigil mo na yung kape kasi baka akala mo sobra, hindi pa rin nawawala. Lord, again, thank you so much, Jesus, that you understand our infirmities, yung mga kadramahan namin sa buhay, yung mga worries namin. Lord, thank you for being a God to us. So, for 3 weeks na dumaan, mga kapatid, kahit nakaraan, yun talagang sabi ko, Lord, talagang nung last Sunday, nung hapon, thank you, Lord, thank you, Sister Kate, sa inyo po, na hindi ko na talaga parang kaya. So, thank you, Lord, dahil pinag-pray over din nila ako dyan sa office. Malaking naitulong. And thank you, Sister Ning, dahil sabi niya, hindi, pagkapihin mo ulit si Brother Sam. Para akong nabuhayan, wala pa yung kape. Kasi, mga magto 2 weeks na rin yata ako hindi nagkakape nun. Sabi, withdrawal daw yata. Yung sobrang sakit ng ulo rin. Wala pa yung kape, para na ako nabuhayan, narinig. Sabi ni Mr. Ning, hindi, ibigay mo kung ano yung kape na kanyang, basta black coffee, walang asukal, walang creamer. Kasi dati naglalagay ako ng konting asukal, pero walang creamer. Pero ngayon, yung purong black coffee. So, pag ininom ko, minsan sa isip lang yun, Pag inom, talaga namang effect ng kape, parang, parang nabuhay, parang
ang laki ng no? Parang nahimasmasan ka, no? Pero yung sakit, mga kapatid, andun pa rin. No, siyempre, ganun. Iba-iba kasi tayo eh. No, mayroon namang talagang kahit sabihin mong sobrang pain na ito, mayroon namang ano pa rin, matyaga, matindi pa rin. Sabi ko kay Sister Cheryl, sabi ko, magligpit ka na dyan. Baka gusto ko lang magpa-check up sa hospital. Siya naman, parang relax lang, parang wala lang. No, parang ano na siya doon. No? Sabi ko sa kanya, sweetheart. Yeah. Sabi ko, pinagpipray mo ba ako? Anong klaseng question yan? Sabi niya, buwan, tiwala ko sa Diyos. Sabi niya, wala yan. No? Kasi hindi mo na alam, mga kapatid eh. Alam mo, may ganun kami. Pasensya, dinadamay ko si Brother Larry minsan. May ganun kayo, si Brother Roland. May ganun kasi kaming mga thinking. Matapang kami. Pero may ganun kaming thinking. Yung aming kaisipan minsan, pag may naramdaman kami, parang Google din. No, di ba pag nag-check ka ng Google, yung sakit mo, sakit lang sa ulo, ang dulo nun, tumor na. No? Ganon ang dating. Ganon kami mag-isip. But Lord, again, because nung mga panahon na yon, no, kinukwento ko lang ito, mga kapatid, because all of us nakakaranas tayo niyan. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong tiwala sa Diyos. The more na kumakapit tayo kay Jesus, at yung mga panahon na yun bang, Lord, hindi ko na kaya. No, parang sagad na ako. No, hindi naman masama yun. At yun ang dapat nating gawin sa Diyos. No, Lord, please, baka may solusyon ka dyan, ikaw naman. No. Alam mo, mga kapatid, pagkatapos kong uminom ng kape, hindi ko alam kung sa kape o naimasmasan lang ako sa kape. Pero nung nainom ko na yon, hindi ako gumagawa ng kwento pero nung nainom ko na yon, parang biglang parang in passing lang, may gumanon lang sa kaisipan ko ba. Kaya mo yan! Bumangon ka! Umatin ka doon! No, kasi plano ko sana magpahinga na. Sabi ko kasi sa sakit, sabi ko sana makarelax man lang Biglang dumaan yung ganong thought, kaya mo yan! No, sabi ko, ano ba to? Sa kape lang ba to? No? Pero yung thought na yon nung dumaan, mga kapatid, Lord, thank you so much. Pag tayo sensitive, ibang klaseng kalakasan. Parang biglang Parang, sige Lord. No? Tapos papasok pa sa isip mo, hindi ka pa nga gumagapang. No? Kaya mo yan. Pag di ka pumunta doon, magatin sa service, tatawanan ka mamaya ni Satanas. No? Ang bilis kong bumangon Kaya to. Sama naman ni sa isip mo lang yan But Lord, thank you so much sa mga misis namin. Na sa mga panahon na yan, talagang iba ang kanilang lakas. No, kudos bang tawag dyan? Sa mga misis namin, thank you very much. Thank you very much, Lord Jesus. Dahil nandyan sila, thank you, Lord. No, thank you, Jesus. No. Ganun na. Talagang pagdating sa ganyan, Brother Ed, no, tayo napakahina, pero ang mga misis natin sa panahon na yan, napakatibay nila. No, Lord, thank you. Thank you, Jesus, sa mga misis namin. Thank you so much, Lord. Nandyan sila. Thank you, Jesus. No. So again, yun nga, sabi ko, Lord, sabi ko, matatapos ang 2 oras, service natin, hindi ako maka-attend ng service. Sabi ko, hindi naman mawawala ang sakit ng ulo ko pag doon lang ako tatambay. Sabi ko, attend na lang kaya ako kasi ganun din naman No? So parang idaan mo na lang sa worship. No? Habang nag-worship, kumakamot kasi masakit. No? Pero tuloy-tuloy. But what happened, mga kapatid, no? After we have worship, bago umuwi sa bahay, talagang sabi ko, Lord, instantly sinagot mo yung prayers. No? Sabi ko kay Sister Susan sa Corp, sabi ko, Sister Susan, nung pumunta ako doon, Sister Susan, baka pwede pong pakuha ng BP. Kasi mahirap yung puputok na rito, tapos mataas pa yung BP. Yun, mas delikado.
No, Sister Susan, pakuha po ng BP. Andun si Brother Rimos. No, alam mo yung parang ibang klase pag sumagot ang Diyos natin, mga kapatid. No? Hindi mo kalain na yun na pala ang way niya upang sagutin ang ating mga panalangin. No? Gumawa na ng paraan si Sister Kate, nagpa-schedule na ulit kay Doc Ken doon. No, emergency check-up kasi yung sakit sa ulo. Gumawa pa ng paraan. Thank you, Pastor Kate. No? So, ang nangyari, laro-laro. Doon, sabi ni Brother Rimos, Brother, sa office namin dati sa Saudi, ganito, walang doktor, so first aid lang. Sabi niya, ganito lang yun, brother, oh. Tapos, yung dito, parang naglaro lang siya. Alam niyo, mga kapatid, isang ganun pa lang. Kaya sabi ko, Sister Susan, iba ito, Sister Susan. Parang, kaya hindi ko alam kung anong tingin ni Sister Susan sa akin. Alam mo yung dugo talaga, parang, Sister Susan, iba ito. Sagot na po ni Jesus ito. Instantly, mga kapatid, yung pinakamasakit dito. Yung dito. No. And thank you, Lord, dahil pinapakiramdaman ko nga hanggang ngayon, hindi na bumalik. No, at saka parang na siya. No. Lord, thank you so much. No. But pero ang kagandahan, mga kapatid, habang tayo ay nasa pain, nakakaramdam tayo ng ganong klaseng mga karamdaman, affliction, mas lalo tayong kumakapit sa Diyos. No, hindi natin siya sinisisi. No, kung ano man ang kanyang, kung sa nararamdaman natin na yan, the more that we give Him glory, the more na pinapasalamatan natin siya na, Lord, alam ko, hindi kami nagrereklamo, samahan mo kami sa pain na ito, hindi madali ito, samahan mo lang kami at pagkatapos na yan, mga kapatid, ano ang benepisyo natin? Ibang klase. Mas lalong tumataas ang pananampalataya natin sa Diyos. No, mga kapatid, no. Yun lang palang katapat. No, at pag-uwi ng bahay, habang nakahiga, Lord, thank you so much. Kaya sabi ni Sister Ellen, Brother Sam, umaliwalas yung mukha mo. No, parang, alam mo yung siguro may naalala ko nga, mga kapatid. Kaya sabi ko, kasalanan ko talaga eh. No? Kasi nangyari, nung nakahiga na ako nung linggo, sabi ko, Lord, ano ba itong, parang, kasi umabot ka na sa tumor sa utak eh. No, yung isip mo, umaabot na doon. No? Pero ang nangyari, mga kapatid, naalala ko nga, kaya sabi ko, kasalanan ko, strike 2 na ako eh. Another exercise. No? Bumili kami ni Sister Cheryl nung dumbbell na yon. No, dumbbell, yung maliit lang naman. So ginanong-ganong ko nung time na yon, excited eh. Kulang ako sa stretching. No, that was last December, ganun ang nangyari. Parang may naramdaman akong mabigat dito. And then, nung last 3 weeks ago, nakita ko na naman ulit yung dumbbell. Sabi ko, maka-exercise nga ulit. Yung exercise, ganun ang nangyari. Sabi nga ni Sister Ning, yung ginanon ni Brother Rimos, sabi niya, sigurado, yung muscles kasi dito namamaga. No? Nung natamaan, sabi niya, na-relax. No? But Lord, again, maraming mga bagay na kaming may gawa, kaya napapahamak yung katawan namin. Tayong may gawa. But Lord, again, that in our infirmities, you are there. Sa amin, Lord, thank you so much, Lord Jesus. And always, and after that, napakaklaro, mga kapatid, na talagang ang gustong mangyari ng Diyos natin, andyan tayo sa mga sufferings na yan, mararamdaman natin, pero ang gusto niya talagang mangyari palagi, and in every sufferings na nararanasan natin, and every pains, the more na mas lalo tayong humawak sa Kanya. And thank you, Lord, that you are there. Sa 22, and the children of Israel went into the midst of the sea. Ito na, upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on the right hand and on their left. Babiyahe sila, mga kapatid. Ganun kahaba. So, dry land, tuyo na. Grabe, iba ang topography ng lupa na yan dyan, mga kapatid. Verse 23, and the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And it came to pass that in the morning watch, mga 3:00 hanggang 6:00 ng mag-uumaga, the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians.
and took off their chariot wheels. Paano kaya ginawa ito, ano? Habang sumusunod sila, bumabiyahe na, nung nakita ng Diyos, madaling araw, sabi niya, okay. No, safe na ba ang mga Israelites? Okay na sila dyan? Sige. No, andito na sila lahat sa gitna ng dagat? Okay na, natrap na sila. No, wala na silang magawa. No. So ito na ang gagawin ko. Anong ginawa ng Diyos? No, para maparalyze sila, pinagtatanggal. Paano kayo pinagtatanggal yung mga gulong ng chariots? Ano? Pinagtatanggal eh. Ano? Took off their chariot wheels that they draped them heavily. So kahit anong hatak nila, anong gawin, nahirapan na sila. So that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Lord, thank you so much that in our every battles, you are the one fighting for us. No. You are the one, Jesus, in front of us. No. And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the sea. Again, mga kapatid, hindi magagawa, or sabihin na natin magagawa niya, but ang Diyos natin nangangailangan palagi na tayo mismo ang haharap. Ano? Hindi pwedeng ang Diyos lang natin. Pag may sitwasyon, ang gusto niya, andyan tayo na humarap sa sitwasyon, kahit mahirap, pero dapat nating harapin, mga kapatid, and say the salvation of the Lord. And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. No? Sabi niya, ano mulit? No? So ano nangyari? Okay, safe na kayo sa side nyo. Okay, na-trap ng mga Egyptians. Okay, ibalik na natin yung mga tubig. No? Grabe ang Diyos, ano? And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. When the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Wala na. Kahit anong gawin nila, bumalik na yung tubig, ubos na sila lahat doon. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on the right hand and unto the left. No? What is happening right now, mga kapatid, pag titingnan lang natin ang mundo, lahat ng chaos, gera, calamities, famine, sakit, lahat na lang nung dumating ang COVID pandemic, no? Yung mga peligro na yan, mga perils na yan, andyan lang sa paligid natin. No? Ang dami ng dinaanan na kamatayan, ang dami ng pinatay, ang dami ng sinira diyan sa mundo natin. Pero anong nangyayari sa atin? We are walking on the dry ground. No? Ang comfort, mga kapatid, andyan pa rin. No? No? Kung sa Ilonggo pa ang mga Egyptians dito, nagkaramaal na. No? Hindi na nila maintindihan kung ano ang kanilang gagawin para ma-save sila. No? Taranta na, pero anong ginawa ng Diyos sa mga tao niya? No? Ang comfort andoon. No? Para bang ang nangyayari, no? Wala tayong kamuwang-muwang, ang lakad natin, no? Relax, tuyo, the aircon, may hangin, no? May kape ka dyan, may kung ano ka dyan, pero hindi mo alam na ang ginagawa pala ng Diyos sa likod natin, yung kalamidad, ang mga peligro na pwedeng mangyari, na ang dami ng tinamaan ng mga tao na tagalabas na hindi kanya, lahat na ubos na, at wala tayong kamalay-malay na ginagawa ng Diyos yan sa likuran natin. No? Pero samantalang tayo, what we should do, mga kapatid, is to appreciate our God. Mapasalamatan natin siya na, Lord, salamat. No? That in the midst, no, ng kahirapan, no, sa sitwasyon na yon, akalain mo yun. No? Hindi pa natin nakita na gumawa ang Diyos ng ganito. No? At hindi natin kailangan na makita, to see is to believe. No, na Lord, kailangan yung Ruas Boulevard. No, diyan sa Maymoa, kailangan makita namin na yan ay ma-divide. Para ano? No, i-divide tapos ano, lalakad ka diyan? Para, no, no. Ano ang purpose niyan? Wala. No, we don't need for us to see miracles just to believe God. No, hindi natin kailangan yan, mga kapatid. No, and thank you, Lord, for giving us the faith. Thank you, Jesus, na kami ay may pananampalataya sa iyo. So verse 29, but the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left.
No, andyan, may pader pa sila, ang tubig hindi bumababa. Amazing, ano? No, para kang yung kay Charlton Heston ba 'yon? No. Directed by Cecil B. DeMille, no? Yung Ten Commandments, no, kung paano ginawa, no, lalakad ka sa ganun para kang may, no, ayan, Diyos namin ang gumawa niyan. No, naglalakad tayo diyan. But Lord, thank you so much dahil hindi namin kailangan yan para magtiwala lang sa iyo. No, your word is enough for us to trust you, Jesus. Verse 30, thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. No? Ito yung gratitude natin sa Diyos, mga kapatid. Na yun bang, Lord, dapat kasama kami ngayon dyan sa patay na yan eh. Lord, dumaan ang bagyo, dumaan ang COVID, dumaan ang ganito. Lord, dapat andun din kami, nakahamyang. Lord, dapat kasama kami dyan. Pero anong nangyayari? Tingnan nyo sila. No, kung nakatayo kayo ngayon, because of me. No, dahil pinoteksyonan ko kayo, andyan ako. And verse 31, and Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. We say, praise the Lord. Kunti na lang, pansamantala lang yan, mga kapatid. No. Sa 1 Corinthians chapter, dito tayo magtatapos. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. First Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. No. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? Because the day that God has given us the Holy Ghost, we are baptized in His name. Jesus is already in charge of our lives. No. Binili niya na tayo, mga kapatid. That is why siya na ang in charge. No, siya na ang nag-take over sa buhay natin. Yung dating pangit na pamumuhay natin, dahil siya na ang nag-take over, mas maganda sa ngayon. No? At hindi natin may kakaila yan, mga kapatid. No? For you are, sa verse 20, for you are bought with a price. No? Binili tayo ng may presyo, mga kapatid. No, hindi ito nilibre ng Diyos. No, hindi niya ito sinabi na, arbor ko na yan, no, ako bahala dyan, pwedeng ilibre mo na sa akin. Hindi. Ano ang sabi niya? Binayaran ito ng Diyos ng presyo, therefore glorify God. No? Papurihan natin ang Panginoon sa ating katawan and in your spirit, which are God's. No, dahil siya na ang nagmamayari nito, mga kapatid. 1 Peter 1, 1 Peter chapter 1, verse 18 to 23. Verse 18 to 23, for as much as you know that you were not redeemed, no, hindi kayo ay tinubos, no, with corruptible things, yung mga nakukurap na mga bagay as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but verse 19, but with the precious, no, blood of Christ. No, yung precious na dugo ni Kristo as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world. No, nakilala na nung unang panahon, but was manifest in the last times for you. No, because God has bought us, mga kapatid, He redeemed us with His own precious blood, therefore, God is already in charge of our life. No, siya na ang in charge, mga kapatid. That is why, no, sa mga sitwasyon ng buhay natin, no, saan tayo nakakakuha at saan tayo lalong kumakapit sa Diyos. No? 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 Paghayahay ang buhay natin, relax lang lahat eh. No? Pero kung saan maraming troubles ang buhay natin, marami tayong inaharap, no, napapansin natin, doon tayo mas parang close sa Diyos, ano? Pero pag lahat okay lang, no, Lord, thank you so much for the good health. Easy ang lahat, Lord. May andito, may kape ako, no, 3 times a day, 4 times a day, no? No. Kaya pagdating ng pumuputok na yung dibdib sa sa kakakape. Tapos, Sister Ning, ano pong gagawin sa acid? No?
Nakakailang kape ka na, brother? 4 po. Thank you, Sister Ning, for being a long-suffering sister. No, thank you, Jesus. No, tayo, no. How much more ang Diyos natin, mga kapatid? No, no. How much more ang Diyos natin? No. He is in charge to us already. No, that is why sa oras, pwede kang maaksidente. No, dahil ang Diyos na ang in charge ng buhay natin, nilalayo na rin tayo dyan. Mga kapahamakan, lahat mga kapatid, iniiwas tayo ng Diyos natin. No, sa verse 21, who by Him do believe in God, that raised Him up from the dead and gave Him glory, that your faith and hope might be in God. No, verse 22, seeing you have purified your souls, no, obeying the truth through the Spirit and to unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. Basahin ko lang ng mabilis ito mga kapatid, yung last verse natin, or last 1 Corinthians chapter 1, verse 18. No, basahin lang natin ito. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Dahil nung time na tayo ay niredeem na ng Diyos, siya na ang nag-take over ng buhay natin, mga kapatid. Hindi na tayo. Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Tagalogin lang natin para maintindihan ng lahat. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangagpapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga naligtas. Verse 19, for it is written, para makuha natin mga kapatid kung gaano kabuti sa atin ng Diyos, why He saved us, kung ano ang ating relasyon sa Kanya, kung ano ang katayuan natin sa Kanya, bakit niya ba tayo niligtas? Sa verse 18, for it is written, 19, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring nothing the understanding of the prudent. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Verse 20, where is the wise? Nasaan ang madudunong? Where is the scribe? Where is the disputer of this word? Of this world, hath not God made foolish the wisdom of this world? Sabi niya, saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanglibutang ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Para klaro sa atin, mga kapatid. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Sapagkat, konting pasensya lang mga kapatid, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisinampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. For the Jews require a sign. To see is to believe. Ang mga Hudyo, Lord, bigyan mo kami ng sign. The Greeks seek after wisdom. Kaya matitindi yung sa Corinth, sa pinuntahan ni Paul, matitindi yung mga dyan. Sa mga Grego, matatalino talaga. But sa verse 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. Datapuat ang aming ipinapangaral ay si Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. But verse 24, but unto them which are called. Pero sa inyo na mga tinawag, Lord, thank you for calling us. Sabi niya,
Hindi mga Hudyo, hindi mga Greeks, pero sabi niya, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ay kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Verse 25, because the foolishness of God is wiser than men. No? Ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. No? Ibig sabihin, hindi pa niya ginagamit yung talino niya dito, mas matalino na siya sa tao. No? Pero tayo ng mga tao, nagkaroon lang ng konti, no? Nakatapos lang tayo ng pag-aaral, nakakuha ng isang master's, ng isang doctorate, o 10 degree, o kung ano pa man yan, nagkaroon lang tayo ng isang building, ng isang mall, akala natin, no? Mas daig pa natin ang Diyos. No? Ganun pa lang. No? Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Ganda kasi sa Tagalog eh. No, for you see your calling, brethren, no, how that not many wise men, no, sabi niya, masdan ninyo ang inyong calling, ang pagtawag sa inyo mga kapatid. No, sabi niya, hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. No, but God hath chosen the foolish things of the world, no, to confound the wise. Sabi niya, kung hindi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Lord, mahihina kami, but you have given us the wisdom. You've given us understanding. No? Thank you, Jesus. Why? No, not many mighty men, not nobles, not the wise men. Ang tinawag ng Diyos, why? Kasi akala nila magagaling sila eh. No, pero anong ginawa ng Diyos? No, dito ako sa hindi marurunong, sa mahihina. Why? Sila ang maka-appreciate sa akin at hindi yung mga matatalino. Pero anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? No. No. Anong ginawa niya sa atin? No. Tayo ang walang dunong, tayo ang walang tarino, pero mas maliwanag ang pagkaintindi natin sa Word of God kaysa sa mga, no, kaysa sa dyan, sa labas, mga kapatid. No, at yun ang kagandahan. No, ito hanggang verse 29 lang naman tayo. No, and the base things of the world, the things which are despised, no, ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos. Lord, your thoughts are not our thoughts, your ways are not our ways. Ano ang sabi pa niya? Hath God chosen, yeah. No, sabi niya, oo, pinili ng Diyos ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Ito ang pinaka-purpose niya, mga kapatid, sa verse 29. That no flesh should glory in His presence. That is why, Lord, you are in charge of our body, you are in charge of our soul. And thank you, Lord, for giving us the understanding about the Holy Ghost. It is really that no flesh should glorify before our God, mga kapatid. Lord, thank you so much for the Holy Ghost that you've given us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.